Sa loob lamang ng ilang oras matapos maglunsad ang United States at Israel ng isang biglaang digmaan laban sa Iran, may napansin agad ang mga tao na kakaiba. Walang makasagot sa simpleng tanong, bakit? Bakit nila sinimulan ang digmaang ito? Sa loob ng isang gabi, nagsimulang umatake ang United States at Israel sa mga target sa loob ng Iran. Inilunsad ng Department of War ang operasyong Epic Fury, pinapahina ang liderato ng Tehran sa pamamagitan ng pagkitil sa pinakamataas na leader ng Iran. Dinudurog ang kanilang hukbong dagat. Kasama ang United States, hahampasin namin ng matindi ang rehime ng terorismo. At nang magsimula silang magbigay ng paliwanag, nagkakasalungatan naman ang mga sagot. May ilang tao na nag-isip na baka itinatago nila ang tunay na dahilan o baka wala talagang malinaw na dahilan at basta na lang ito ginawa ni Donald Trump dahil sa bugso ng damdamin. Pero matagal ko itong sinuri at sa tingin ko, hindi iyon ang sagot. Sa palagay ko, ang totoong dahilan ng digmaang ito na kumitil na ng daan-daang inosenteng buhay, nagpabagsak sa pandaigdigang ekonomiya at nagpasiklab ng kaguluhan sa gitnang silangan ay mas magulo at mas komplikado kaysa sa karaniwang iniisip natin kung paano nagsisimula ang mga digmaan. Kapag binusisi natin ito, mas mauunawaan natin kung bakit talaga nangyayari ang digmaang ito. At ibinubunyag din nito ang ilang hindi komportabling katotohanan tungkol sa kung paano talaga nagsisimula ang mga digmaan sa mundo, kung paano nabubuo ang mga ito, kung paano nabuo ang digmaang ito, at kung saan ito patutungo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Gagamitin natin ang board na ito para sagutin ang tanong na hindi masagot o ayaw sagutin ng mga nagplano ng digmaang ito. Anong klaseng digmaan ba ito? Ano ang layunin nito? Kasama na rin dito ang tanong kung sino ang nagtulak sa mga pangyayari papunta sa digmaan para maabot ang layuning iyon at kung saan ito dadalhin ang Iran. Ano ba ang itsura ng inaasahang resulta? Magsisimula tayo sa sagot na madalas nating marinig mula mismo kay Trump. Halimbawa, sa isang interview ilang oras matapos magsimula ang digmaan, sinabi niya na ang ginawa nila sa Venezuela ang perpektong modelo para sa Iran. Ibig niyang sabihin, palitan ang liderato ng Iran ng isang bagong pinuno na mas magiging kaalyado ng United States. Sige, ituring natin ang Venezuela bilang target na resulta at balikan natin kung ano ang nangyari doon. Matagal nang may tensyon ang relasyon ng US at Venezuela. Pagkatapos nitong January, halos biglaan, naglunsad si Trump ng isang Special Forces raid para hulihin ang Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro at ang kanyang asawa. Pero, at mahalaga ito, hindi ito regime change. Hindi binago ang buong sistemang politikal ng Venezuela. Nanatili ito, sa halip, ang vice-presidente ni Maduro ang pumalit at nakipagkasundo pa ng ilang limitadong trade deals kay Trump. May mga indikasyon pa nga na posibleng may kinalaman siya sa plano. Ilang buwan bago ang insidente, iniulat ng Miami Herald na lihim niyang inalok si Trump na tulungan siyang pumalit kay Maduro. Muli, hindi iyon regime change. Ang regime change ay pagbagsak ng buong sistemang politikal. Sa Venezuela, pareho pa rin ang ideolohiya at mga taong nasa kapangyarihan, iba lang ang mukha sa itaas. Kaya tatawagin natin itong leadership change bilang layunin ng digmaan, ang pagpapalit lang ng leader nang hindi binabago ang karamihan sa sistema sa Iran. Paulit-ulit itong sinasabi ni Trump na gusto niyang gawin. Sinabi niyang may plano, tinuturo niya ang Venezuela. Paano iyon gagana? Napakadali lang. Gagana ito tulad ng nangyari sa Venezuela. At gaya nga ng inaasahan, sa simula pa lang ng digmaan, kinitil na ng mga airstrike ng Amerika at Israel ang pinakamataas na leader ng Iran. Ngayon, sinasabi na ni Trump na gusto niyang siya mismo ang pumili ng susunod na leader ng Iran at mayroon na raw siyang 3 pagpipilian sa isip. Ang tanong kung sino ang nagtutulak ng estratehiyang ito ay medyo madaling sagutin. Dahil gaya ng makikita natin, maraming makapangyarihang tao ang may kinalaman sa pagsiklab ng digmaang ito. Pero iisa lang ang hayagang nagsasabing ang modelo ay Venezuela, si Donald Trump mismo. At ang pinakamalinaw na sagot kung bakit gusto ito ni Trump, kung bakit niya nakikita ang modelong ito bilang layunin ng digmaan, ay nanggaling pa sa isang malapit niyang kaalyado na sinubukang pigilan siya, si Tucker Carlson. So I call over there to see, call someone who knows him to see. I said, I'm just going to fly up anyway and tell him this because I think it's so important. And the person says, don't bother because he's being shown polling
that this war is like a 90-10 win for him. Ang tinutukoy na survey ay malamang mula sa isang pro-Trump group kung saan ipinakita na napakalaki ng suporta ng kanyang base sa digmaan. At kahit pa may bias o leading questions ang survey, hindi iyon ang pinakaimportante. Ang mahalaga, mukhang sinuportahan ni Trump ang digmaan laban sa Iran dahil iniisip niyang magiging popular ito. At may dahilan kung bakit mababa ang kanyang approval ratings at may panganib na matalo ang kanyang partido sa midterm elections. Kaya tila ang plano niya, mabilis na pabagsakin ang leader ng Iran, palitan ito ng bagong pinuno at agad umalis, na parang ginawa sa Venezuela. Pero kung titignan mo ang nangyayari ngayon, hindi ito isang mabilis, 4 na oras na operasyon para lang palitan ang isang pangalan at pataasin ang ratings ng presidente. At doon nagiging kakaiba ang lahat. Si Trump ang leader ng bansang nangunguna sa digmaan, pero parang hindi naman nasusunod ang gusto niyang bersyon nito. Iyon ang unang palatandaan na may ibang nangyayari sa likod ng lahat. At ngayon, bubuuin pa natin ang kabuang larawan para maintindihan kung ano talaga iyon. Ito ang unang palatandaan na may kakaibang nangyayari dito. At bubuuin pa natin ang natitirang bahagi ng board na ito para malaman kung ano talaga iyon. Simulan natin sa isa pang paliwanag na medyo iba sa nauna. Ang layunin ng operasyong ito ay baguhin ang banta, hindi ang rehimen. Kapag natapos ito, kahit sino pa ang mamuno sa Iran, wala na silang ballistic missiles. Galing yan kay Lindsey Graham. Ayon sa kanya, ang tunay na goal ng digmaan ay sirain ang kakayahang militar ng Iran. Lumabas din ang ganitong paliwanag sa ilang pahayag ng White House, tulad ng pagsira sa kanilang missiles, nuclear facilities, at mga barkong pandigma. Kaya ano ang tawag natin dito? Sabihin na lang natin, sirain ang armas bilang isa pang layunin ng digmaan. Isa itong mas limitadong uri ng digmaan at matagal na itong ginagawa sa foreign policy ng Amerika. Halimbawa, noong 1986, inanunsyo ni Ronald Reagan ang pag-atake sa military assets ng Libya. At 7 o'clock this evening, Eastern Time, air and naval forces of the United States launched a series of strikes. At noong 1998 naman, si Bill Clinton ay nag-utos ng kaparehong operasyon laban sa Iraq. Earlier today, I ordered America's armed forces to strike military and security targets in Iraq. Gets mo na ang pattern at madalas din itong ginagawa ng Israel. Kaya ilalagay natin bilang modelo ang Iraq 1998 kung saan binomba ni Clinton ang mga target bilang posibleng blueprint para sa Iran. Karaniwan, ang resulta nito ay ilang nasirang military buildings at nangyayari na rin ito ngayon sa Iran, gaya ng base malapit sa Tehran. Pero kung gusto nating maintindihan kung bakit ito ginagawa, ang tanong ay, sino ang nagtutulak sa ganitong klaseng digmaan? Ang isa sa pinakamalinaw na sagot ay mula sa ulat ng The Washington Post na nagsasabing lihim na tumawag ng ilang beses ang leader ng Saudi Arabia kay Trump para hikayatin siyang umatake sa Iran. Ang layunin, pahinain ang military ng Iran bago pa ito lalo pang lumakas. Ibig sabihin, isa sa mga pangunahing nagtutulak ng bersyong ito ng digmaan ay ang leader ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman o MBS. At itinago ng Saudi ang kanilang papel dahil ayaw nilang matrigger ang isang mas malawak at matagal na digmaan sa rehiyon na maaaring makasama sa kanila. Pero iyon nga mismo ang nangyari. Ngayon, tinarget ng Iran ang mga barko sa Strait of Hormuz. Nagsimula na ring maglatag ng mga mina ang Iran. Global price of oil skyrocketing. At least 6 ships targeted in the last 24 hours. Kaya paano na uwi sa ganito? Isang digmaan na gusto sana ng dalawang leader na manatiling maliit at panandalian, pero biglang lumaki at lumala. May isang tao pa tayong hindi naririnig. Ito ay si Benjamin Netanyahu. Sa isang talumpati sa Israeli TV, isang linggo matapos magsimula ang digmaan, sinabi niyang nais niyang palayain ang Iran at may plano siyang wasakin o guluhin ang buong sistemang politikal at gobyerno nito. At hindi ito bago, matagal na niya itong itinutulak. Noong 2002, habang nagsasalita sa US Congress, sinabi niya na gusto kong makita ang regime change sa Iran, gaya ng gusto kong mangyari sa Iraq. At noong nakaraang taon, kinausap pa niya ang mga Iranian na kung pababagsakin nila ang sarili nilang gobyerno, tutulungan sila ng Israel, pati sa problema nila sa tubig. Ayon sa kanya, kapag naging malaya ang inyong bansa, pupunta ang mga eksperto ng Israel para dalhin ang makabagong teknolohiya sa bawat lungsod ng Iran. Kaya sa pangatlong layunin ng digmaan na ito, ilalagay natin si Netanyahu. Pero ano nga ba ang tawag sa gusto niyang mangyari? Simula nang magsimula ang digmaan,
Parang nilalaro niya ang mga salita. Sinasabi niya na, hindi ako naghahangad ng regime change, pero gumagawa lang ako ng mga hakbang na nagkataon lang na maaaring magdulot ng regime change na matagal na niyang hinihingi sa loob ng higit 20 taon. Ngayon, pag-usapan natin ang terminong regime change. Madalas itong nakakalito dahil hindi lang ito simpleng pagpapalit ng leader. Ito ay pagwasak sa buong sistemang politikal ng isang bansa at pagpapalit nito ng bago na susunod sa gusto mo. Sa totoo lang, mas kahawig ito ng pananakop. Parang ginawa ng United States sa Germany at Japan noong 1945 or sa Iraq noong 2003. Masamang rehimen? Check. Palayain ang bansa? Check. Magdala ng kalayaan? Check. At sino pa ang matagal nang nagsusulong ng regime change sa Iraq noon? Si Netanyahu rin. Ayon sa kanya, kapag tinanggal ninyo si Saddam at ang kanyang rehimen, garantisado ako na magkakaroon ito ng malaking positibong epekto sa buong rehiyon. Pero ang pagbuwag sa buong sistemang politikal ng isang bansa, hindi iyon basta-basta. Sa Iraq, inabot ng ilang taon ang US. Lumaban sila sa bawat lungsod para tuluyang gibain ang lumang sistema at magtayo ng bago. Hindi ko sinasabing iyon mismo ang plano sa Iran, pero ang malinaw, ang gustong kahinatnan nito ay nangangailangan ng ganoong kalaking pagkawasak at nakikita na natin iyon ngayon sa Iran. Binobomba ang napakaraming police stations, government offices at iba pang bahagi ng estado. Dito na natin makikita kung paano nagsasama-sama ang iba't ibang layunin at kung paano nito nabuo ang digmaang nakikita natin ngayon. Ito ang isang interview kay Lindsey Graham, ang parehong senador na kanina ay nagsasalita tungkol sa mga missile. Sinabi niya na ilang buwan siyang nakipag-usap kay Trump para itulak ito sa digmaan laban sa Iran. Paulit-ulit pa nga siyang bumabalik-balik sa Israel para makipag-ugnayan kay Netanyahu at sa Israeli intelligence kung paano itutulak si Trump papunta sa digmaan. At ayon sa mga ulat, sa loob mismo ng inner circle ni Trump, sinabi ni Netanyahu na ang dapat targetin ay ang missile program ng Iran at iyon daw ang naging dahilan kung bakit naniniwala si Trump na ang tanging hakbang ay sumama sa opensibang iyon. Kinumpirma rin ito ng sariling Secretary of State ni Trump. Ayon sa kanya, alam naming may paparating na aksyon ng Israel. Alam din naming posibleng umatake ang Iran sa mga puwersa ng Amerika bilang tugon. At kung hindi kami uunahan, mas malaki ang magiging casualty. Kaya kakaiba ito, hindi ba? Si Netanyahu ay tila may mas malawak na layunin, isang uri ng total na pagbabago ng sistema, isang malaking digmaan. Samantala, si Trump naman ay parang gusto lang ng mabilis na Venezuela-style operation, mabilis na pagpapatalsik, mabilis na palit, tapos alis. Pero ang nangyari, hindi iyon ang naging digmaan. Sa halip, napunta tayo sa pangatlong option, ang pagbomba sa mga armas ng Iran. Pero kahit ganito ang simula, mabilis na lumaki ang digmaan. Makinig ka kay Lindsey Graham ilang araw lang matapos niyang sabihing limitado lang ang layunin. At totoo nga, mabilis na dumating ang punto na gusto nang umatras ni Trump sa digmaan. Para sa kanya parang tapos na ang trabaho, pero hindi pa tapos ang ibang panig. Ang Israel patuloy pa ring itinutulak ang digmaan dahil nananatili pa rin ang layunin nitong palitan ang buong rehimen. Kaya dito nagsisimula ang mas malaking problema. Hindi lang ito tungkol sa magkakaibang layunin. Ito ay tungkol sa kung paano gumagalaw ang digmaan kapag nagsimula na itong lumala. Isipin mo ang digmaan na parang hagdan. May mga maliit na sagupaan sa ibaba at may mas malaking digmaan sa itaas. Kung lahat ay nananatili sa mababang antas, doon lang ito mananatili. Pero kapag kahit isang panig lang ang umakyat ng antas ng karahasan, kahit paunti-unti, napipilitan ng lahat na sumabay pataas. Hindi ka pwedeng magdala ng kutsilyo sa barilan, kaya lahat ay umaakyat sa parehong antas ng labanan. Ito ang tinatawag na escalation dynamics, isang puwersang halos hindi mapigilan kapag nagsimula na. At dito pumapasok ang huling bahagi ng board, isang mas malaking uri ng digmaan. Ito ang Tehran at ang mga apoy na nakikita mo ay mula sa pagbomba ng Israel sa malalaking oil refineries. Narito pa ang isa pang anggulo. Binomba rin ng Israel ang ilang civil at power facilities sa Iran. Kahit may babala mula sa US na baka mag-backfire ito at lalo pang magpasiklab ng galit ng mga sibilyan. Ang gasolina ay umaagos pa nga sa mga kanal sa gilid ng kalsada sa Tehran. Ang ganitong klase ng pagputol sa kuryente at gasolina sa pinakamalaking lungsod ng Iran ay hindi lang simpleng pinsala. Ito ay nagdudulot ng matinding hirap sa 10 milyong tao, habang unti-unting pinapahina ang buong sistema ng bansa.
Dahil kahit pa may bahagi itong may military value, malinaw ang direksyon nito. Hindi lang ito pambobomba ng target. Ito ay hakbang patungo sa mas malalim na layunin, ang pagbagsak ng isang gumaganang estado. At may pangalan ang prosesong iyon, state collapse. Ang pinakamalapit na halimbawa nito sa rehiyon ay ang Afghanistan. At kung titingnan mo ang mapa, mapapansin mo ang isang bagay. Maraming bansa pala ang nasa paligid ng Iran. Iniisip ko, bakit kaya sila gumagawa ng napakaraming weapons programs? At kung babalikan natin, noong 2001 nang lusubin ng United States ang Afghanistan para pabagsakin ang gobyernong kumupkop sa mga utak ng 9/11, hindi lang basta napabagsak ang rehimen. Ang nangyari, gumuho ang buong institusyon ng bansa hanggang sa antas ng mga baryo. Unti-unti itong naging isang failed state. Ang resulta, gutom, displacement, kawalan ng kaayusan at pagbagsak ng batas at gobyerno. Sa ganitong vacuum, pumasok ang mga extremist group at pinunan ang puwang na naiwan. Kaya ang tanong, bakit gugustuhin ng Israel at ng United States na mangyari rin ito sa Iran? Tingnan mo ang isang post ni Trump sa unang linggo ng digmaan. Sinabi niyang isinararaw ng Iran ang international oil flows na nakakasira sa ekonomiya ng US at buong mundo. Kaya nagbanta siya na wawasakin ang Iran bilang bansa para hindi na ito muling makabangon. Iyan mismo ang tinatawag na state collapse. Kaya ngayon ang tanong, sino ang nasa likod nito? Sino ang ilalagay natin sa bahaging ito ng board? Ang sagot, parang wala. Sa kabila ng matinding pahayag ni Trump sa social media, walang malinaw na iisang tao sa loob ng system na hayagang nagsasabing gusto nilang gawing failed state ang Iran. Maaaring may mga taong nagtutulak sa likod ng kortina, posible iyon, pero may mas nakakatakot na posibilidad na walang isang taong nagpaplano nito, pero nangyayari pa rin ito. Balikan natin ang escalation ladder na ito. Ang state collapse ay nasa pinakataas na bahagi ng hagdan ng digmaan. Kaya kapag kahit isang bansa ay nagsimulang umakyat sa direksyong iyon, kahit para lang manakot, napipilitang sumabay ang kabilang panig. At doon na nagsisimula ang hindi na mapigilang pag-akyat ng antas ng karahasan. Kaya kung titingnan natin ang kabuuan, iba't ibang uri ng digmaan ang sabay-sabay na umiiral. Iba't ibang layunin, iba't ibang interes, iba't ibang mga tao ang nagtutulak. Pero lahat sila sabay-sabay humihila sa Iran papunta sa iba't ibang posibleng dulo ng krisis. At dito pumapasok ang mas malaking punto. Gusto natin isipin na ang digmaan ay may isang malinaw na leader, isang desisyon, isang plano, isang layunin. Pero sa realidad, ang digmaan ay produkto ng koalisyon ng maraming aktor, kahit sa loob lang ng isang gobyerno. Iba't ibang opisyal, iba't ibang agenda, iba't ibang takot, at iba't ibang inaasahang resulta. At sa huli, hindi ito iisang direksyon na kontrolado ng isa lang, kundi isang magulong sistema na unti-unting nagtutulak sa sarili nito tungo sa mas malalang digmaan. Ilang taon na ang nakalipas, sa ika-20 anibersaryo ng Iraq War, gumawa ako ng isang ulat kung saan tinanong ko ang mga historiador kung bakit talaga nangyari ang digmaan. Ayon sa kanila, iisang bagay ang malinaw sa lahat ng ebidensya. Maraming senior officials sa Administrasyong Bush ang may kanya-kanyang dahilan kung bakit gusto nila ng digmaan. At kahit ang isa sa mga pangunahing arkitekto ng digmaan na si Paul Wolfowitz ay umamin pa nga na ang napagkasunduang misyon ng digmaan, ang paghahanap at pagwasak sa weapons of mass destruction, ay hindi dahil ito ang pinakamahalaga, kundi dahil ito lang ang bagay na lahat sila ay pwedeng magkasundo. Sa madaling sabi, kahit hindi naman lahat naniniwala o kahit alam ng iba na hindi sigurado ang impormasyon, iyon ang naging opisyal na dahilan ng digmaan. Isa sa mga taong nasa loob ng desisyong iyon, si Richard Haas, ay nagsabi kalaunan, hindi ito iisang desisyon, ito ay unti-unting nabuo parang tipping point. Walang eksaktong sandali kung kailan ito napagdesisyunan, at dito pumapasok ang mas malaking katotohanan na mas karaniwan kaysa sa iniisip natin. Kadalasan, ang mga digmaan ay hindi resulta ng isang malinaw na utos mula sa isang tao na may iisang plano at malinaw na layunin, kundi resulta ito ng maraming desisyon, maraming interes, at maraming tao na unti-unting nagtutulak sa parehong direksyon hanggang sa mangyari na lang ito. Ibig sabihin, kapag tiningnan natin ang digmaan sa Iran at tinatanong kung sino ang nagdesisyon na simulan ito, minsan ang sagot ay hindi isang tao. Minsan,
walang isang direktang desisyon na ginawa sa paraang iniisip natin, at kung walang malinaw na desisyon kung bakit at para saan ang digmaan, wala rin talagang malinaw na kontrol kung paano ito lalabanan o kung paano ito matatapos. At dito lumalabas ang isa pang mahalagang aral. Ang mga digmaang nagsisimula sa malabo, halo-halo o magulong dahilan ay kadalasang nagiging walang katapusang digmaan. Kahit pa magandang ideya sa papel ang alinman sa mga layunin, gaya ng gawing Venezuela, Iraq o Afghanistan ang Iran, hindi mo yun makakamit kung sabay-sabay mong sinusubukang gawin ang lahat. Dahil sa huli, wala kang tunay na naaabot. Sa halip, hinihila ka lang ng sitwasyon pataas sa escalation ladder, papunta sa mas malaki, mas magulo, at mas mapanganib na digmaan. Kaya ang digmaan, gaya nito, ay hindi simple o malinaw na kwento ng isang desisyon. Ito ay magulo, bureaucratic, puno ng magkasalungat na interes, at pinapatakbo ng mga taong minsan mismo ay hindi sigurado kung ano talaga ang gusto nila, at sa proseso, nakakapagsimula ito ng mga pangyayaring hindi na nila makontrol, na ang epekto ay umaabot sa milyon-milyong buhay at tumatagal ng maraming henerasyon. Kaya kung titingnan natin ang digmaan sa Iran ngayon, mas lalo nating napapansin na hindi ito may isang malinaw na layunin. Walang iisang plano. Walang iisang direksyon, at posibleng wala ring iisang sagot kung para saan ba talaga ang lahat ng ito. At marahil, iyon ang pinakamahirap na katotohanan sa digmaang ito.